Ang co-founder ng isa sa pinakamalaking Bitcoin mining pool sa mundo ay nag-sign up para sa 2-year trip papuntang Mars. Si Chun Wang ang namumuno sa F2 pool na kumokontrol ng 11% ng total Bitcoin hash rate. Pinili siya ng SpaceX bilang mission commander para sa first commercial crewed flight papuntang Red Planet. Ang biyahe ay kasama ang close flyby ng Moon at high altitude pass sa Mars na abot ng 2 taon ang kabuang haba. Hindi bago si Wang sa space dahil noong nakaraang taon ay naging isa siya sa unang 4 na tao na lumipad sa parehong poles ng Earth sa Fram-2 mission. Ang kanyang personal Bitcoin holdings ay mahigit $300 milyong. Ang bill para gumawa ng Strategic Bitcoin Reserve ng United States ay rewritten overnight at ang pinakamalaking numero ay nawala na. Ang original version ay nagsasabing bibilhin ng government ang hanggang 1 million Bitcoin sa ilang taon. Ang updated version ay tinanggal ang target at pinalitan ng mandatory 20-year lockup sa lahat ng government Bitcoin. Sa buong panahon na iyon legally prohibited ang gobyerno na ibenta o ilipat ang holdings nila, nagdagdag din ng quarterly proof of reserve disclosures at independent third-party audits ng lahat ng government wallets. Dumating ito isang araw pagkatapos pumirma si Trump ng executive order na nagbukas ng Fed access sa crypto companies para sa unang pagkakataon. Kung maging batas ito, magiging unang major nation ng US na may long-term Bitcoin reserve strategy. Habang bumagsak ang Bitcoin sa ibaba ng $76,000 at ang Fear and Greed Index ay nasa 28 lang, may isang token na gumagalaw sa kabaliktaran na direksyon na may 45% gain sa 7 araw. Tumaas ang Near Protocol dahil sa 3 major upgrades na inanunsyo sa loob ng ilang araw. Ang una ay Confidential Treasuries, isang sistema ng fully private on-chain payments sa madihagit 35 blockchains, $68 million na ang dumaan dito nung nakaraang buwan lang. Ang pangalawa ay nagdagdag ng automatic privacy protection para sa AI queries na nag-aalis ng personal data bago makarating sa Claude at ChatGPT. Ang pangatlo ay dynamic resharding na nagtatarget ng madihagit 70 shards at throughput na mas mataas kaysa sa Visa network. Mag-subscribe na